Hello mga madam! Welcome back to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam! Dahil matagal nang nire-request ito ng aking mga chikiting na iluto ko daw dahil miss na daw nila itong kainin. So for today's cooking vlog ay magluluto po ako or gagawa po ako ngayon ng cheesy baked macaroni. Ang cheesy baked macaroni ay pwedeng-pwede po sa kahit na anong okasyon. At dahil Burr months na at excited na ang lahat para sa Pasko, kaya nag-umpisa na akong mag-isip ng kung ano ang pwede nating iluto para sa December o sa Pasko. O diba? So, swak na swak po ito sa inyong listahan, sa inyong mga tahanan. At ano pa bang hinihintay ninyo? Tara, umpisahan na natin iluto ang cheesy baked macaroni. Para sa ating cheesy baked macaroni. So, ang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng pasta o yung macaroni pasta. So, ang ginamit ko ay yung elbow. So, ginawa ko na siya kanina para hindi na humaba ang ating video. So, ayan. Nandito na. So, ilagay na natin siya. I-set aside na natin siya at umpisahan na natin na iluto ang ating sauce, yung red sauce. So, medyo nagkakahawig ito sa lasagna. Pero medyo kunti lang ang kailangan natin. So, ano pa bang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo na ako at iluto na natin ito. So, ayan mga madam, umpisahan na natin ang ating sauce. Yung ating red sauce. So, pag mainit na yung pan, ilagay na natin yung ating mantika. Maglalagay ako ng mantika. Kunti lang. Kasi maggigisa lang tayo. Ayan. Ayan. So, napakadali lang po nito at sigurado ako magugustuhan nyo po ito. So, kung mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating minced garlic. So, maliliit dapat talaga. Dapat minced talaga siya. Para hindi siya ganun na makikita sa ating meat. Ayan. Sunod na natin ang ating onions. Ayan. So, yung konting brown lang siya. Ang bango na ng, kikita nyo ba? I-close up ko ng konti. Ayan, ako lang nagsiset up ngayon eh. Wala akong kasama. Ayan. Ayan. Tapos, pag alam nyo luto na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na rin natin yung ating beef o yung ating giniling na karne. Ayan. Para lang din kayo nagluluto ng spaghetti. Ayan. Ayan. So, gusto lang natin na lutuin ng mabuti yung ating karne. So, ang advice ko ulit sa inyo, huwag niyong huhugasan yung karne ninyo dahil mawawala yung meaty flavor nito.
Kung may bacteria na iniisip ninyo, iluto nyo po ng mabuti at mawawala na yan. O, diba? So, ayan. So, ayan mga madam. Luto na yung ating meat. Lagay na natin yung ating hotdog. So, inayos ko po ng konti yung ating camera. So, siguro nakikita nyo na, no? Ayan. So, mas okay yata yung ganitong, ano. So, ilagay natin yung ating hotdog. Ayan. So, pwede naman kung iprito nyo muna yung inyong hotdog para maluto siya agad dito or ilagay lang agad. Pero kasi yung hotdog, mabilis lang naman yan. Mapakuluan lang yan. Luto na yan eh. So, ayan. And then, isunod na natin yung ating tomato sauce. Ayan. Tomato sauce or kung meron kayong Italian spaghetti sauce, pwede din yan. So, itong gamit ko ay tomato sauce lang. Filipino tomato sauce ata to. Ayan. So, i-mix lang natin. Ayan. Kasi gusto natin, o diba, marami na namang sahog. Kasi gusto natin talaga yung masahog eh. Hindi tayo nagtitipid. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng beef cubes. So, maglagay tayo ng beef cubes. Kasi mas lalasa pa yung meat natin sa ating sauce. So, isang beef cubes dyan. Yan, tunawin lang natin dyan. Yan. Kung naaamoy nyo lang mga madam, ang bango-bango na. Wow! Nakakagutom. So, ayan. Ayan, kung natunaw na yung ating beef cubes, parang hina ng apoy. Medium heat lang tayo. Ayan. Maglagay tayo ng konting asin. Bakit may asin? Eh, meron nang beef cubes, di ba, aalat na? Hindi. Siya yung magbabalance ng mga spices na nilagay natin o yung ano dyan. Babalance niya yan, yung asin. Tapos, maglagay na rin tayo ng paminta. Konting paminta. So, tansyahin nyo lang. And, nasa sa inyo yan kung anong gaano kaalat ang gusto ninyo. So, ganyan yung pagluluto. Diba? Tinatansya yan. Hindi katulad sa baking. Ayan. Halos nakahawig po siya dun sa ginawa kong lasagna. Kung gusto nyo pong makita yung recipe ng aking lasagna, i-click nyo lang po itong nandito po. Yung ano, lasagna recipe ko. Masarap po yun, promise. So, ayan. So, pakuluan lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Hindi mahulog-hulog yung hotdog. Kasi halos ayokong ipukpok dito sa, ano, di ba, nasasanay tayo na pag kunwari naghalo tayong ganyan, tapos ipupukpok mo dito pag may natira sa kawali o sa kaserola mo. Ako, halos ayokong masira o magasgas yung aking kaserola. So, ginaganyan ko siya talaga sa kamay. Kung mapapansin ninyo sa mga vlog ko. So, ayan. So, ano ba? Bumaba ka na hotdog. So, pakuluan lang natin. Takpan lang natin siya for about 5 to 10 minutes. And isunod na natin yung ating white sauce. So, ayan mga madam. Tapos na ang ating red sauce. Gawin naman natin yung ating white sauce. So, simple lang ito. Pag mainit na yung pan, ilagay na natin yung ating butter. Ayan. So, tutunawin lang natin yung ating butter. Yan. Pag natunaw na yung butter natin, isunod na natin yung ating flour o yung ating harina. So, 3 tablespoon ito na harina. Yan. O 3 tablespoon ng
all-purpose flour. So, tutunawin natin siyang mabuti. Mix natin siyang mabuti para walang buo-buo sa ating white sauce. So, ayan. Medium heat lang. Huwag masyadong malakas yung ating apoy. So, kailangan yan ay matunaw. Mag-mix siya sa ating butter. So, ayan. Pag nakita na ninyong wala nang buo-buo na flour, ilagay na natin yung ating milk. So, ang ginamit ko po dito ay fresh milk. Hindi ko po ginamit ang evaporated milk, pero pwedeng-pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. So, fresh milk po yung aking ginamit dito. So, kahit anong milk pwede. So, ayan. Okay. Katapos nyan, pakuluan lang natin ng konti. Mga 3 to 5 minutes kukulo na yan. And then, isunod na natin yung ating cheese. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung ating cheese. So, quick melt po ito para mabilis po siya na matunaw. Kaya nga quick melt, di ba? So, kalahati lang nito. Maglagay tayo nito hanggang sa lumapot yung ating white sauce. So, yung kalahati lang nito yung ilalagay ko. Kung mapapansin niyo bakit ako nag-iwan, kasi ilalagay natin ito mamaya sa topping. So, cheddar cheese din lang ito. So, ayan. So, palalaputin lang natin ito. Kung alam nyo hindi pa ganun kalapot ang nilagay ninyong dahil naglagay na kayo ng cheese, magdagdag lang po kayo para lumapot. Huwag po kayo magdagdag ng flour kasi maglalasang harina na po ang inyong baked macaroni. Hindi na siya cheesy macaroni, kundi flour baked macaroni. So, ayan. Uy, na-achieve na natin, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, diba? Yan. So, i-mix lang natin siya. Continue lang na i-mix para hindi siya didikit at hindi siya masunog. Bakit lumalabo? Ayan. Huwag kang lumabo. Ayan. So, yun na nga mga madam, natapos na natin yung ating red sauce at ang ating white sauce. So, ang gagawin natin, imimix natin dito sa ating red sauce yung naluto na nating macaroni. So, ilalagay ko dito para mahalo natin siya ng mabuti. So, ayan. Imimix lang natin yan dyan. Ayan. So, ayan. I-mix lang natin siya ng mabuti, mga madam, para yung sauce ay maano niya doon, ma-mix o maihalo ng mabuti sa ating macaroni. So, ayan. Kung nakikita ninyo. Ayan. So, i-close up ko muna saglit. Dadalhin ko yung aking camera dito. Wait lang. Wait. So, ayan mga madam. O, diba? Ang perfect ng kulay. So, kumuha ko ng konti dito sa ating white sauce. So, lalagyan ko dito sa ating macaroni para mas lalong manuot yung pagka-cheese niya. Para maging cheesy talaga siya. Tapos, i-mix ko lang ulit. Ayan. So, i-mix lang natin ng mabuti dito. Ayan. So, marami po akong ginawa. Dahil alam nyo na, marami po kami dito. Ayan. At pwede po itong pang-snacks pa ng aking anak. Pwede niyang ibaon pa bukas kasi hindi naman po agad-agad ito masisira, diba? So, kung alam nyong kulang pa, maglagay pa tayo. So, ayan. Nag-prepare na tayo dito ng ating baking dish o yung ating lalagyan para sa ating macaroni. Para sa ating cheesy baked macaroni. So, hindi siya matatawag na baked macaroni kung hindi natin siya i-bake. So, ayan. Ilalagay ko na yan dito. Ayan.
So, parang 2 pan ata ang aking magagawa sa dami. Ayan. Pang birthday na ata to. Ayan. Ayan. Close up ko na mga madam para makita ninyo at hindi yung mukha ko ang nakikita nyo lang. So, ayan. Kikita nyo, di ba? So, kung gaano kalaki, ayan, i-flat lang natin siyang ganyan. Wow! Di ba? Ang yummy nito, mga madam. Sure akong magugustuhan talaga ito ng inyong mga chikiting. Ayan. So, more. So, ayan. So, habang ginagawa natin to, i-prepare nyo na yung inyong oven ng 180 degrees Celsius for about 20 to 25 minutes hanggang sa mag-melt lang yung ating cheese sa ibabaw. So, ayan. Tantayin lang natin siya para pag hiniwa natin mamaya ay maganda, di ba? So, ayan. So, hindi ko alam kung nakikita nyo ba. Solo flight lang po ako ngayon. Wala pa akong kasamang nagba-vlog. Ayan. So, dito sa gilid. Diba? Tapos, so itong tira dito, magagawa na lang kami sa isa pang pan. Ayan. Pagkatapos nyan, lagyan na natin ng cheese. Ayan. Lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Kung gusto nyo po na lagyan ng parang layer na naman, pwede naman po. Pero sa akin, isang layer lang. Tapos, ilagay na natin itong cheese dito. So, hanggang sa ma-coat lang po ng maayos yung ating macaroni ng white sauce. Yung ating ginawang white sauce. Ayan. So, ayun na nga mga madam, na-coat na natin ng maayos ng white sauce ang ating macaroni with the red sauce. So, maglalagay tayo ng cheese sa ibabaw. Pwedeng cheddar cheese or yung quick melt. So, ang ginamit ko dito ay yung quick melt para mabilis siyang matunaw. So, ayun, yung natira kanina, lagay natin dito. Ayan. So, ayan. Perfect na. So, nakaset na yung ating oven for 180 degrees for about 20 to 25 minutes hanggang makita nyo lang na nag-melt na yung nasa ibabaw. Siyempre, kailangan natin i-bake para maging cheesy baked macaroni. O, diba? Ayan. Sabusin lang natin ito. Parang perfect. Ayan. Magugustuhan talaga ito ng mga kids. So, ayan. So, hindi ko siya tatakpan ng any foil or kahit na ano. Ganito lang po siya na ilalagay natin sa ating oven. So, yeah. Perfect. So, ayun na nga mga madam. Natapos na rin ang ating cheesy baked macaroni. So, nagsandok na ako dito ng aking titikman. Ang dami nito, no? So, tikman muna natin ito. Bago pala ako titikim, ay may palaro muna ako. Magbibigay ako ng 100 pesos GCash
kung sino man sa inyo ang makakapag-comment, yung first to comment po dito sa video na ito, kung ilang po tablespoon o ilang flour ang inilagay ko po sa ating white sauce. So, mag-comment lang po kayo dito kung ilang tablespoon ang nilagay ko sa ating harina sa ating white sauce. So, mananalo po ng 100 pesos GCash. So, tikman muna natin ito ang ating cheesy baked macaroni. Grabe, sarap! Ang meaty! At ang cheesy! Sabihan muna natin ito. Medyo mainit pa siya eh. Ayaw ko na tumigil ako. Ang cheesy niya mga madam. Saktong-sakto lang yung sauce niya. Sana po nagustuhan niyo po ang aking cooking vlog for today and sorry, ayun tumatansik pa. And I hope na i-follow niyo din po ang aking Facebook page account, Cook and Talk with Madam. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam. Happy cooking!